Malakas na palakpak para sa Panginoong Diyos. And before you sit, pwede po bang batiin mo muna yung nasa likod mo, nasa harapan mo, yung kaliwa, kanan, pwede bang apiran mo lang siya or peace bump, sabihin mo, masaya ako kasama kita ngayon na sumamba sa Panginoon. Amen and amen. Sige po, malakas na palakpak para sa Panginoong Jesus. Yeah! Sige po, makakaupo na po tayo. Are we all blessed? Sino po ba dito pinagpala ng Panginoon? Itaas ang kamay. Yes! Sige po, lahat ng pinagpala ni Lord, pwede bang pakitaas yung kamay na yan? Yung nagsasabi, Lord, bless mo ako ngayong week. Amen. At nakikita ko po, lahat po tayo pinagpala ng Panginoon. At tunay nga po, na yun nga, bless tayo ni Lord. Nandito tayo sa lugar na ito. Tayo po ay malayan nakakapagpuri at nakakasamba sa Panginoong Diyos. At yun lamang po ay dahil sa Kanyang presensya, sa habag at grace niya po sa atin. Kaya po ngayon, ako po ay very excited to share the word of the Lord with you. At alam niyo po, ang pag-uusapan po natin is about the book of Haggai. So, sino po dito ang may Bible na dala? Kung may Bible kayo na dala, ang book of Haggai po is very short lamang po. Yung iba, medyo para nako-confuse. May book of Haggai pala. Meron pong book of Haggai. Ang book of Haggai po ay, kung may Bible kayo, between Zephaniah and Zechariah. May Zephaniah. Kasi minsan hindi po ito napapansin. Ano po? Pero, syempre, tayo po as Christians, tayo po ay theologians also. Kailangan natin i-study po yung word. Ano po, kasi ito po ay salita ng Panginoon and it's a must para sa atin na pag-usapan po at aralin po ito dahil napaka-importante sa atin na salita ng Panginoon. But yun nga po, we're going to talk about Book of Haggai. Alam niyo po, ang Book of Haggai po ay consist lang po ng 2 chapters. Kung meron po kayong time, alam ko lahat naman tayo may time, yung 2 chapters po ng Haggai, kaya niyo pong basahin in 5 minutes. In fact, pwede niyo po siyang gawin ngayon. Pag binasa mo, pwede ka mag-brag mamaya sa Facebook. Sabihin mo, I just finished a book today. Di ba? Nakatapos ako ng libro ngayon. Di ba? Mukhang reader ka na. Mukha lang mo, nagbabasa talaga. Pabira. Pero yun nga po, maikli lang po siya. Pero alam niyo po, to be honest with you, nung bata po ako, pag naririnig ko tong Book of Haggai, very ano lang sa akin very parang wala lang, alam mo yun. Pag binasa mo kasi 2 chapters lang. Pero alam niyo po, nung ako po ay nag-aaral na po ng salita ng Panginoon, naaral ko ang Bible, pambihira, sa 2 chapter, grabe yung impact niya. Grabe ang impact po sa buhay po natin. And before I jump in, dito po sa pag-uusapan po natin, I would like to share to you the background of this book, Haggai. Ano po, pwede ba bang pakisabi natin, Haggai? Ayan, Book of Haggai. Si Haggai po is a minor prophet po. Siya po ay propeta at tawag po sa kanya, mga scholars po, tinatawag po ng minor prophet. Not because his word is minor, but because yung word niya po is very short lamang po. Alam niyo po, jump in lang po tayo sa story, yung background po ng story, para lang po mas masundan po natin. Alam niyo po, somewhere after po ng pag-reign or yung paghahari po ni Haring Saul. Sino na po yung sumunod na hari? Si King David na po. Ano po? After ni King David, sino na po ang naging hari? Ang naging anak niya po, sino po? Si King Solomon na po. At alam niyo po, dito po ako manggagaling para makita niyo po yung, ano po ba yung background? Alam niyo po, sa paghahari po ni Solomon, nakita niyo po na siya po ay ang wisest man in the history. Ano po? At wala nang magiging kasing talino ni Solomon. Si Solomon po ay pinagpala po ng Panginoon na siya po ay maging wise. Pero alam niyo po, ang kingdom po ni Solomon ay sobrang pambira, sobrang ganda. Alam niyo po, pag binasa niyo po yung Book of Ecclesiastes, ang sabi po doon, sobrang normal na po sa kanila ng gold. Ano po, ng silver. Halos napupulot na lang. Alam mo yun, yung parang dumaan ka, nakita mo sa daanan mo, silver, yan mo na yan, madumi na yan. Parang gano'n siya. Ano po talaga, kumbaga, very common po, very common. Kasi napakayaman po nila dahil sa pamamagitan po ng pag-lead po ni Haring Solomon. But because of his stubbornness, dahil po tumigas ang ulo niya, at siya po ay inuna niya yung mga bagay at hindi ang Panginoong Diyos, then the Lord said to Solomon, yung kingdom na pinagkatiwala ko sa iyo ay mawawasak. Pinabayaan po sila ni Lord na mahati ang Israel. Kaya po ang nangyari, yung Israel po ay nahati sa 2. Kung titingnan niyo po yung background po, kung nagbabasa po kayo sa Old Testament,
may kita po natin yan, yung Israel po, nahati po siya sa dalawa. Nahati po siya sa Northern Kingdom, na tinatawag po na Israel, kasi pansinin niyo po, siya yung malaki, kasi po yung 10 na tribes ay napunta sa kanya, at ang naging ano po nila, ang naging capital po ng city ng Israel is Samaria. At pagdating naman po sa Southern Kingdom, andyan naman po ang Jerusalem, which is, ang kanilang capital ay Judah. Kaya mapapansin niyo po, kapag titignan niyo po sa Bible, marami pong parang mortal na magkaaway po yung mga Jews at yung mga Samaritan people. Kaya po, alam niyo po yung Samaritan people, sila po ay mga Jews also, kaso lang naging masama sila. Kaya nga Samaritan. Ayun po, ganun sila. Kaya hate na hate po sila ng mga Jews kasi sila po ay also Jews, pero dahil po sila po ay nakipag-intermarry sa mga pagan, sila po ay nag-turn back. Sila po ay umalis, tumalikod sa Panginoong Diyos. Kaya po ganyan po ang nangyari. Kaya po if you're going to look at Old Testament, yung Jews po, the people of Judah, yung nasa Southern Kingdom, they were so rebellious towards God. They were worshiping idols. They were committing idolatry, committing immorality. They were intermarrying pagans. They were really breaking the heart of God. And as a result po, pinili po ng Panginoon na sila po ay makaptured po ng empire po ng Babylon. Kasi naiintindihan niyo po dahil sa sobrang sama nila, hindi na nila nalulugod si Lord, hinayaan ni Lord na masakop po yung Judah ng kingdom po ng Babylon. Kaya po ang nangyari, sila po ay naging exile for 70 years. Imagine that. Sila po ay naging prisoners of war for 70 years. Yung mga nakatira po sa Judah, sila po ay nag-transfer papunta po doon sa Babylon para maging prisoner for 70 long years. But after 70 long years, siyempre po si Lord, lagi may grace po yan And as prophesied, God touched the heart of the king, which is si King Cyrus po, to set a decree na magpauwi ng 50,000 Jews to rebuild the temple of God. Kasi ang nangyari po, siyempre yung Babylon, sinakop Sinakop yung Judah, yung mga Jews, sinira lahat. Sinira lahat, maging yung ginawa ni Solomon na temple, pambihira, sinira lahat, winasak lahat. Kaya po, for 70 years, bagsak po sila. At yung nandun sila, naka-exile po sila, prisoner po sila sa Babylon. But yun nga po, tinouch si Lord yung puso ng hari. Ang nangyari po kasi yung Babylon, titignan niyo po sa history, sila po ay nasakop po ng empire po ng Persia. So ang hari po ng Persia is si King Cyrus. So si King Cyrus po, yun po yung nangyari. Pinauwi niya yung 50,000 Jews back to their homeland. Yung mga Jews, pinauwi niya papunta po dito, pabalik ng Judah to rebuild the temple. So nakuha niyo po yung story? Do you get what I'm saying? Tulog na po ba kayo? Ayun po ang nangyari. Ang purpose, ulitin ko, ang purpose is to rebuild the temple. Ang purpose is to what? Rebuild the temple. Ayun po ang story. Kaya po, they were sent home to build the temple of God. Kaya po kung papakita po natin, ano po bang itsura po ng temple? Way back, ganyan po ang itsura po ng Solomon's temple. Made out of gold. Wow, ganun po siya. Ito po ay sobrang ganda. Ganun na po siya. Pero nangyari po nga, balikan natin yung kwento, nasira po siya. Nasira po siya. But ngayon, pag-usapan natin, ano po ba ang significance ng temple para sa kanila? At ano po ba yung significance ng temple para sa Panginoon? Alam niyo po, ang temple po is not just an ordinary building. The temple of God is not just an ordinary building. Yes, God is everywhere, but He chose to allow His presence to dwell in this place. Ayun po ang meron dito. Si Lord po, during Old Testament times, Diyan po siya bumababa. Bumababa po ang presensya sa templo ng Diyos at very visible at tangible po sa mga tao po yung presence ni Lord. Kaya po way back, kung mag-i-study po kayo, kung aaralin niyo po yung Old Testament, mismo pong temple, doon po sa Holy of Holies, doon bumababa po yung presence ni Lord. Pakilabas yung picture. Ganyan po ang itsura po niyan. In fact, nung nabuild po, yung nangyari po na first time na nabuild po yung temple,
yung during nung inauguration po niya, yung during nung cutting po ng ribbon, si Lord mismo, yung naglit ng fire, galing sa heaven. Bush! Intindihan niyo po? Ganun po. Nung opening po, si Lord mismo yung nagbaba ng apoy. Nagpa-apoy siya. Imagine mo, di ba, birthday mo, tapos biglang bumagsak yung apoy, ganun siya. Diba? Ganun po katindi po itong temple ni Lord. Kaya, this is it symbolize yung presence po ng Panginoon. Sinisimbolize po nito yung presence sa Panginoon. And even po dito, alam niyo po dyan, sa temple po ni Lord, the most holy place, kahit po ang mga tao, hindi po pwede makapasok dyan. Ang nakakapasok lang po is yung mga high priest. At yung mga high priest po, once a year lang po sila pwedeng pumasok. Kasi pag pumasok ka dyan, hindi pwedeng makasalanan ka kasi mamamatay ka. Kaya kahit po yung mga high priest po during that time, sobrang maingat po sila dito. But alam niyo po, ang sinasabi po ng Panginoon, so nakita natin, nasira na po siya nasira na. And ang purpose ni Lord, kaya pinabalik para to rebuild the temple. But ito po ang nangyari. Ayun nga, rebuilding the temple. Ano po ba ibig sabihin nito? Bakit kaya sinasabi ni Jesus, sinasabi ni Lord sa kanila na kailangan nyo i-rebuild yung temple ko? Bakit po? Kasi rebuilding the temple means worship to God. Ano po? It means dependence to God, on God. And ang ibig sabihin po nito ay bina-value nila si Lord. Kaya po, it was like saying na, Lord, gusto ka namin makasama. Alam mo yun? It was like saying na, sinasabi ng mga people of Judah na, Lord, gusto ka namin rito. Kailangan ka namin. We need you, Lord. We want your glory to be among us, Lord. Yun po yun Ayan po ang ibig sabihin po ng rebuilding the temple. Kaya sinasabi po ni Lord, i-rebuild nyo yung temple ko kasi it is a sign of your worship. It is a sign of your dependence on me. It is a sign na binavalue nyo ako. Ito yun. Kaya po yun yung inuutos sa kanila ni Lord na gawin. But alam nyo po, but as soon as they started building the temple, marami po ang nag-oppose. Marami kumontra. Sino po yung mga kumontra? Alam nyo po kasi, di ba, 70 years sila nasa exile So meron na mga illegal settlers na napunta sa lugar nila, sa land nila. Tama po? Nasundan nyo? Siyempre, meron, hindi mo tinirahan. Biglang may titira, magugulat ka, di ba? Ganun, nagulat sila, may tumira na. At pagbalik nila, may mga nakatira na. Andiyan yung mga Samaritan people, mga pagan people. At nung nakabalik sila, siyempre may tao na, kasama na sila. At habang binibid nila yung temple, siyempre, iba sila Iba yung mga pagan, iba yung mga Samaritan, masama ang loob nila Pinagtitripan nila yung mga people of Judah, yung mga Jews. Ano po? Kasi, yun nga, ayaw nila. Ginagawa nila, sinisiraan nila, sinusulatan nila, magpapadala sila ng letter sa hari para itigil at anong nangyari po, nagpapigil po sila. Natigil po yung pag-build po ng temple. After po nangyari po na binild po nila dahil na kontra, pambira, tinigil. And alam niyo po kung gaano katagal tinigil? 17 years po na nakatiwangwang yung temple na walang gumagalaw. Wala nag-aasikaso. Tumigil sa pag-build dahil napanghinaan sila ng loob Dahil may nantitrip sa kanila May death threat sila Ganun po Kaya po, they were so discouraged and soon they stopped building the temple. Kaya po, ang masama dito, do you know what's really wrong? Alam niyo po, ito ang sabi. Ito ang nakakalungkot. Ang sabi ni Lord sa Haggai chapter 1 verse 2, sabi niya, this is what the Lord of Heaven's army says. The people are saying, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Ang sabi ni Lord sa kanila, pinalaya ko kayo. This is the purpose. Kaya ako tinouch yung heart ng king para mapapunta kayo, mapabalik kayo back to your homeland. And after that, sasabihin nyo sa akin, this is not the time, Lord. The time has not yet come, Lord. Kaya sama ng loob ni Lord. Ang sabi pa ni Lord dito sa verse 2, sa verse 3, then the Lord sent this message through the prophet Haggai. Ito kinasama ng loob ni Lord. Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? While the temple of God was unfinished,
they were living in luxurious houses. Habang yung tahanan, yung templo ni Lord, nakatambak, yung walang gumagalaw, unfinished, sira, ang bihira. Yung mga bahay nila, ang gagara. Kaya po, today, nakikita po natin like the people of Judah, sometimes, nagiging katulad natin sila. Alam niyo po, nangyari po dito, the people of Judah, ano pong tatlong nangyari po dito? God's work is being neglected. Unang bagay. Pangalawang bagay po, God's people are being contented kung ano yung mabibigay nila sa Panginoon. At pangatlo, God's people are making excuses. Diba? Meron na silang factory ng puro excuse. Gets niyo po? Sila po ay sobrang galing nila mag-excuse. May factory na po sila na, alam mo yun, na laging excuses. Ganun lagi. Kaya po today, I entitled this preaching, A Neglected Priority. Can you say it again? Parang nangantok talaga kayo dito. Pwede ba pakisabi, sabay-sabay, A Neglected Priority? Yan, amen, amen. Today, sige po, bago po tayo mag-start po, can we pray? Pwede po bang yumuko po tayo? Panginoon, sa oras po na ito, we just want to bless your name, O God. And Lord, we want to hear your word, Panginoon. We want to hear your voice, Lord. Lord, ikaw po ang magsalita, hindi po ako, Panginoon. Sa iyo po galing po ito. Kaya po, Lord, gamitin mo lamang po ako as your footstool, Panginoon. Lord, itago mo po ako sa likuran mo, Panginoon, at makita ka, ang iyong presensya ay maranasa sa lugar na ito. Lord, we worship you, we praise you, we adore you. Tinataas ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen, amen, amen. Yes. Game, excited na ako. So, kita niyo na po yung background, ha? So, tama na muna yung mahinahon. Ito na po tayo. So, kita po natin, sila po, nanibago yung iba, parang tahimik ni ngayon, pastor ngayon. Yan. Yun nga po, kita po natin yung nangyari, na nakalimutan na nila yung temple ni Lord at yung mga bahay nila ang gagara. Wala namang problem si Lord doon. Pero ang naging problem, kasi nakalimutan na nila yung temple ni Lord. Kung ikaw yun, kung tayo po kaya yon, sa pagkakataon na yon, ikaw may death threat ka, ikaw pinagtitripan ka ng mga neighboring communities mo, yung neighboring country na nakapaligbot sa'yo, na itigil yung gagawin mo, kung ikaw po yung people of Judah, kung ikaw ay isa doon sa kanila, ikaw ba papapigil ka ba? Tingin niyo po, tamang excuse ba yon na sabihin nila kay Lord na, Lord, kasi kita mo naman ginagawa nila sa amin Hindi ba pwede, itindihin mo naman kami, Lord? Ano po? Di ba pwede pong sabihin natin na ganun, but hindi po ganun yung heart ni Lord para sa kanila. Kaya po kung titignan po natin dito, minsan po, ganun po, sa totoo lang po, sa buhay po natin, minsan, many things are urgent, many things are important, but minsan, those things don't include the things of God. Sad to say, para sa buhay natin, many things are urgent, many things are important, but sometimes, yung mga bagay na yun doesn't include the things of God. Kaya po, the people of Israel misarranged their priority in life. And they were taking God for granted. As a result, they were suffering the consequence, breaking the heart of God, dishonoring the name of God, and were missing out the blessing of God sa buhay po nila. Kaya po ngayong araw na ito, we need to evaluate our priorities. Kung meron man po mensahe sa atin, we need to evaluate our priorities. Kaya umpisan ko po sa tanong, ito po ang tanong, tama ba talaga yung direksyon na tinatahak natin? This is a question for all of us. Tama ba talaga yung direksyon ng buhay natin? At pangalawang tanong, tama ba talaga yung pinaggugugulan natin ng panahon? Wow. Ang sabi po ng Bible, in Matthew chapter 6, verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang sabi ng Bible, malinaw na malinaw, sabi po ng Panginoong Yesus, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano sabi po? Sino daw po ang uunahin? Si Jesus po, ang Panginoon, at ang Kanyang katuwiran. At kung ano man po yung ating mga pangangailangan,
ay ipagkakakaloob ng Panginoong Diyos. And if we will try to check kung ano po ba yung priority po ng isang Christian, ito po yan, papalabas po natin, ito po. Alam niyo po, ito po ang priority natin, unang-una, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. At pangalawa po, syempre, ang pamilya. At pangatlo, syempre, ang ministry. Pang-apat, ang trabaho, school or business. At panglima po, yung ibang bagay na pinagkakabalan mo. Alam niyo po, yan po ito po ang design ni Lord sa atin. Siya ang una, pangalawa ang pamilya, pangatlo ang ministry, ang simbahan, pang-apat ang trabaho, panglima ang iba. But sometimes sa buhay po natin, nababago po ito, napagpapalit-palit natin, yung design ni Lord, napagpapalit-palit natin. Naalala niyo po yung kwento natin, yung preaching natin last time na God's original design. Naalala niyo po doon, di ba? Yung design ni Lord, ang sabi natin last time, yung design ni Lord, kapag ka namali-mali mo, at kapag, alam mo yun, inarrange mo, nang pinilit mo, pinihit-pihit mo, nang hindi naman yun yung design ni Lord, ano pong sabi? Masisira. Masisira. At ganun rin po. Minsan, pinagpapalit-palit natin ito. Minsan, nauuna ang tahanan bago ang Panginoon. Minsan, nauuna po ang trabaho bago ang pamilya. Minsan, may ganun pa Di ba? Di ba minsan may ganun Minsan, si nanay, si tatay, masyadong busy sa trabaho, wala nang time para sa mga anak. Di ba? Magulat ka, hindi ka kilala ng anak mo. Ano po? Minsan ganyan po nagpagpapalit-palit po natin at makikita po natin, in the end, na wala pala, sira. Mawawasak lang rin po pala. Kaya po, kung hindi natin masusunod yung design ni Lord, pambihira, delikado. Kaya dapat po, unang-una po, ang Panginoon, ang dapat priority natin. Sabi mo, sa katabi mo, si Lord dapat ang number one. Si Lord dapat ang number one. Amen. Kaya po, today, pag-usapan po natin, nakita po natin ngayon, ano ba yung importante, which is si Lord. Ito ang tanong, how can I accomplish the most important things in life? How can I accomplish the most important things in life? Unang-una po, number one, we need to recognize misplaced priorities. Ano ba yung mga misplaced priorities? Yung mga hindi naman dapat pahalagahan. Kasi minsan we are so consumed sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa'yo. Ano po? Kaya po ang sabi sa Haggai chapter 1 verse 2, ang sabi dyan, di ba? Ulitin natin, this is what the Lord of Heaven's army says. The people are saying, sinasabi ng tao kay Lord, Lord, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Imagine that. Sinasabi ng Lord, Lord, hindi pa ito yung time At sinasabi nila, sabi pa sa verse 3, then the Lord sent this message through the prophet Haggai, why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? Sinasabi nilang, tsaka na lang yung templo mo, Lord. Yun po yun Tsaka na lang yung templo mo, Lord. Hindi pa oras. Hindi pa ito yung time. Tsaka na lang. Pwede ba yun? Lord, baka pwede next year na lang. Baka pwede next month na lang, Panginoon. May pinapagawa sila sa Lord. Si kanila sa Lord. Pero, alam mo yun, puro excuse. Kaya po, yung sinasabi nila, Lord, okay na kami dito, okay na kami sa bahay namin. At para dun sa temple, what they had is apathy. Do you know what apathy is? Sa Tagalog po, walang pakialam. Walang pakialam. Alam niyo po today, lalo na po sa social media, people are so outrageous. Ano po, pagdating po sa, halimbawa, government officials, na, alam mo yun, nagnanakaw ng kaban ng bayan, ang tao po galit na galit po sa mga bagay na yan. Tama po ba doon? Tama po ba doon? Galit na galit. Ayaw natin ng ganun. Tama po ba doon? Para-parehas po tayo. Ayaw po natin yan. And lahat yan, makikita mo sa social media, bihira. Lahat ng post, bihira. Andyan lahat yan. Galit ng tao. Nag-outrage ang tao dyan. At ano pa? Minsan dito pa nagagalit ang tao People are outraging. Pagdating po dito, maraming mahirap. Bihira, hindi tinutulungan. Dahil sa inyo, ganyan na yan. At hindi lang po yun, minsan tayo po ay nag-outrage dito. Ano po, may mga establishment po na nagpo-pollute po ng dagat, di ba? Galit ang tao po dyan. Galit po ang tao dyan. Ayaw po natin yan. Tama po ba? Kaya po, alam niyo po, ito lang po ang naisip ko We are so outrageous pagdating po sa mga bagay na to. But ito po tanong, do we have the same feeling towards the neglect of God and His Word? Sa galit na galit tayo Mga complacent, mga walang ginagawa. Diba?
Tama naman po yun, hindi ko po kayo inusugahan yun. Tama po, may karapatan tayong magalit dahil Pilipino tayo. Pero pagdating po ba sa bagay ng Diyos, nagagalit ka ba kapag hindi maayos? Nagagalit ka ba pag hindi nabibigay yung the best para kay Lord? Nagagalit ba tayo kapag, alam mo yun, yung binibigay kay Lord, tira-tira lang? Is there a feeling of uneasiness sa puso po natin when God's Word is being neglected? Meron bang, alam mo yun, nasasaktan ka ba kapag hindi nabibigay kay Lord yung para sa Kanya? Wow. Kaya po minsan, nami-misplace po yung priority natin. Minsan nandun tayo sa mga bagay na less important. Hindi ko sinasabi na hindi siya importante, but less important. Pero yung pinaka-importante, nane-neglect natin. Wow. Naintindihan niyo po ako? Kaya po, there's nothing wrong. Sa buhay po ng mga Israelites, there's nothing wrong to have a luxurious life. Wala pong mali po doon. Maganda po yun. Kung bless ka ni Lord, praise God. Maganda po yun. Bless tayo ng Panginoon. Pero ang nangyari po, nasisikmura po nila na yung tahanan ni Lord buwasak. Ang mali, nasisikmura nila na yung tahanan ni Lord hindi ayos. Yung tahanan ni Lord, alam mo yun, walang gumagalaw. For 17 years, walang nag-aasikaso. Wala man lang nag-initiate na, rebuild naman natin yung temple. Walang ganun. And nabubuhay sila na maayos. Kaya po, ito po ang sabi dito, if you're okay with neglecting the work God has called you to do, then the truth is that you are not really okay. Medyo nalulungkot ako sa keyboard eh. Ang bagal ko tuloy magsalita. Ayun po. Ayun po. The truth is, you are not really okay. Ang bihira. Kaya, tanong mo yung katabi mo, okay ka ba? Okay ka ba? Ayan po. Alam niyo po, ang sabi pa ni Lord, sa verse 5, ang sabi sa kanila, this is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you. Sabi ni Lord sa kanila, look at what's happening to you. You have planted much. Ito ang sabi ni Lord, you have planted much, but harvest little. You eat, but are not satisfied. You drink, but are still thirsty. You put on clothes, but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Wow. Ano sabi ni Lord sa kanila? Tignan nyo nangyayari sa inyo. Look at what's happening to you. Ang sabi ni Lord, nagtatanim kayo pero umaani kayo konti lang. Kumakain kayo pero hindi kayo nasasatisfy, hindi kayo nabubusog. Umiinom kayo, nauuhaw pa rin kayo. Nagdadamit kayo pero hindi natatanggal yung lamig, nalalamigan pa rin kayo. Ito pa, ang sabi, sumusahod kayo, your wages disappear as though, sino ba nakaka-relate doon? Alam mo yun, dumaan na yung sahod mo tapos, boom. Diba? Wala na. Ito na yun. Nasaan? Nawala. At ang sabi ng Bible, sumasahod sila na parang butas yung bulsa nila, nilalagay nila sa bulsa, pero butas. At doon sila kinakausap ni Lord. Kaya ito po ang ginawa ni Lord para makot yung attention nila. Ginawa ni Lord para makot yung attention nila. Dahil from building the temple, they shifted their focus away from God. And they were busy, working hard just to satisfy their own needs and desire. Ayun na po yung naging focus nila. Nawala na po yung purpose. Nawala na yung heart na to rebuild yung temple at nag-shift na yung focus nila to build their own dreams, their own desires, their own satisfaction. Yung pangarap lang nila, naiwan na si Lord. Ayun po ang nangyari. Kaya po, in spite of the hard work sa mga karir nila, ang sabi po ng Bible, they were not blessed. In spite po sa lahat ng hard work nila, sa trabaho, sa karir nila, sabi ng Bible, they were not blessed. Hindi sila blessed na Lord. And many of us, ganun po tayo eh. Hanap po tayo ng hanap sa mga bagay na akala natin magpupulfill sa atin. But, sometimes, ano nyo po,
in the end, doon mo makikita na hindi pala ako masasatisfy nito. Again, sasabihin ko po sa inyo, wala pong masamang mayaman. Tama po yun, na maging ano po tayo, maging asenso po ang buhay po natin. But, kung tayo habol ng habol po sa mga bagay na yun at nakakalimutan na natin ng Diyos, mali ka nang hinahabol. Kung habol tayo ng habol sa mga bagay na yun, mali ka nang tinatakbuhan. Try to think of it, di ba? Isipin niyo po, napakarami pong ano di ba? Lalo ngayon, mga sikat na celebrities, di ba? Kami. Yung mga nakahilera po ako dun Yung mga mayayaman na tao, di ba? Mga business tycoon, di ba? Mga talagang CEO ng mga malalaking companies. Pero isipin niyo po yun. After po ng lahat ng likes, ng hearts, lahat ng fame, ng money, power, possession, di ba? Ano nangyari minsan? Nagpapakamatay pa. Minsan, depressed pa. Di ba? Kung ang focus lang talaga, isipin niyo po yun. Kung ang fulfillment manggagaling lang talaga sa yaman, bakit sila ganun, nade-depress? Di ba? Nagpapakamatay. Kasi alam nila na hindi sa pera nakaangkla ang buhay. Kundi, ang magsasatisfy lang at magfulfill sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen. Sige po, palakpakan po natin sa Lord. Maniwala po kayo sa akin, galing na ako doon. Wala, hindi talaga Kaya po, ang nangyari po dito, una, di ba, ay, nakalimutan ko po. Ito pong pointers ko po, 3 R para maintindihan natin, di ba? Naalala niyo po yung number 1 natin. Ano po yung number 1? Nakalimutan niyo agad. Recognize misplaced priorities. At pangalawa po, realize when God removes blessing. Alam niyo po, si Lord ganun Minsan ganun siya. Nakikita lang po natin yung importansya ng isang bagay pag nawala na sa atin. Wow. Nakikita lang natin yung importance ng isang bagay pag nawala na sa atin. Kaya po si Lord ginawa sa kanila. Kinot yung attention nila. Para po makot yung attention nila nung ginawa ni Lord, tinanggal po yung mga meron sila. Dahil hindi na nila nagagawa yung purpose nila, pabira, kinuha ni Lord. Kaya po, we need to realize when God removes something sa buhay po natin. Kaya nga, God had to tell them twice Sa verse 7, inulit-uli ni Lord sa kanila. Sabi dyan, this is what the Lord of Heaven's army says. Ang sabi dyan, look at what's happening to you. Inulit ni Lord, look at what's happening to you. Tignan mo nangyayari sa inyo. Tignan nyo. Ito nangyayari sa inyo. And, ano po ba ibig sabihin nito? Bakit ba paulit-ulit si Lord? Alam niyo po bakit? Kasi po, they lost their vision. Nabulag na po sila. Nabulag na po sila na kung anong ino-offer ng mundo. Nakalimutan na nila yung purpose nila. Nakalimutan nila yung vision pala. Kaya pala sila pinalaya at makabalik po back to their homeland is to rebuild the temple of God. And sadly, nakalimutan na nila yun. They've lost their vision. And ano pa po? They've been deceived. Naloko na po sila. Nalinlang na po sila. And alam niyo po, many times, we deceive ourselves. Thinking that we could still experience the blessings of God while neglecting the things of God. But church, alam niyo po, neglecting God will not bring you the blessings of God. Hindi po. Kaya tuwing may pipiliin po tayo na isang bagay over God, alam niyo po yun, it is a moment of deception. It is a moment of deception. Kapag pinili natin yung isang bagay aside sa Diyos, it is a moment of deception and we are committing sin. And ano po ba kasalanan yun? We are committing the sin of idolatry. Alam niyo po yung yung idolatry, hindi lang po yan yung sumasamba sa mga rebulto. Hindi lang po yan. Minsan ganun tayo Radical tayo dun Pero alam niyo po yung ibig sabihin nito, idolatry means trusting and valuing something or someone more than God. Ang idolatry daw po, kapag may pinapahalagahan kang isang bagay o isang tao kaysa sa Diyos. Paano ba malalaman na may idol ka? Alam niyo po si Lord ayaw ng idol. Ang idol po kay Lord, winawasak po niya.
Diba? Naalala niyo yung golden calf na ginawa nung si Moses po, bumaba? Ano po? Anong ginawa ni Lord? Sinira eh. Galit na galit si Lord. Ano po? Kaya po ayaw na idol. Paano po malalaman pag may idol tayo? Eto, ganito po yan. Meron ka bang isang bagay o isang tao na kapag nawala sa'yo, ay, alam mo yon, pilit na malulungkot ka o sasabihin mo na, mawawala na lang ako. That's idolatry. Diba? Minsan may naririnig akong ganyan eh. Nag-break lang, diba? Pabira, kung ano-ano sinasabi. Hindi ko kaya pag wala ka. 5 buwan lang naman nagkakakilala, ganun pa. Kala mo talaga. Diba? Hindi ko kaya, mamamatay ako. Hindi ako, tapos mag-chat pa, hindi ako makahinga. Papaawa lang. Jeron. Lumabagit dito. Sorry, nag-mention. Sorry. Ayun po eh. It is, ayun nga po, trusting and valuing something or someone more than God. Ano po ba yun? At paano ba, alam niyo po kung paano malalaman? Ang sabi po ng Bible, where your treasure is, there will be your heart also. Kung nasan po yung yaman mo, nandun daw po yung puso mo. Kaya malalaman po kung nasan ang idol, saan ka ba madalas nag-i-invest? Wow. Paano malalaman? Pumunta ka ngayon sa bank account mo. Tignan mo kung saan, yung credit card mo, saan ba napupunta. Pumunta ka ngayon sa mga shopping application mo. Saan kaya? Pumunta ka ngayon sa YouTube history mo. Ano kaya yung most recent na sina-search mo? And that's your idol. Wow. Kaya ayaw po ni Lord yun. Kaya ang nangyari po, naging ganun na po sila. Nakalimutan na nila si Lord at na-focus na po sila doon sa meron po sila. Nakalimutan na nila yung pinapagawa ng Panginoon para sa Panginoon, sa buhay po nila para sa Diyos. Kaya po, minsan, ang tao, sa totoo lang po, diba, we are all guilty. Tama po ba? Somehow, some point ng buhay po natin, naging ganito rin po tayo sa Diyos. Amen po? Ang perfect nyo talaga, grabe kayo. Ako lang laging masama eh. Grabe. Kayo na mag-preach. Diba? Tama po, no? At some point ng buhay po natin, minsan nakalimutan natin ang Panginoon dahil sa mga sarili nating desire, sarili nating mga will, sarili nating kagustuhan. Tama po. Diba? Kaya na magpanggap. Lord, dami pong plastic dito. Oh. Patawarin niyo po sila. Sorry, Lord. Ayun po eh. Diba? Kaya, diba, minsan nauuna natin yung ibang bagay bago ang Panginoon. Nangyari na ba sa iyo na minsan inuna mo ibang bagay kaysa sa Lord? Minsan sasabihin natin, Lord, di ako makaka-attend ngayon, Lord eh. May trabaho, kailangan ng family ko yung pera. Kaya sinasabi ni Lord sa Israelites, look at what's happening to you. Ano ibig sabihin nun? Nakalimutan mo na ba? Na kaya ka may trabaho dahil sa Panginoon? Wow. Minsan gano'n tayo sa Lord, Lord, ano muna ako? Sa trabaho muna. Pero ito tanong look at what's happening to you. Nakalimutan mo na ba na galing kay Lord yung trabaho? Minsan sasabihin natin, Lord, di mo na ako makakatin ng service, hindi mo na ako makakatin ng ganito, hindi mo na ako makaka-worship sa'yo kasi maglalaba ako eh. Nakalimutan mo na ba na si Lord yung dahilan kung bakit kami sinusuot ngayon? Minsan, sasabihin natin, Lord, wala akong time mag-ministry. Lord, saka na muna. Lord, the time has not yet come, Lord. Pwede ba sa susunod na lang? Nakalimutan mo na ba na si Lord yung nagbigay ng oras mo? Wow. Kaya po, yun po yung mensahe po ng Panginoon sa atin ngayon. In verse 9, ang sabi pa dito, you hope for rich harvest, but they were poor. Sabi ni Lord, nag-aasam kayo ng magandang harvest, pero tignan nyo, mahirap pa rin kayo, nag-i-kaos pa rin kayo, nagsasuffer pa rin kayo sa inflation. Ang sabi pa, inflation. Ang sabi pa dyan, you hope for rich harvest, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of heaven's armies, while all of you are busy building your own houses. Hindi lang basta bahay, your own fine houses. Kapag sinearch nyo po sa yung background po nito, yung fine houses po na yan ay mga
panel houses, which is po mga Lebanese architecture. Sobrang gaganda po pag nakita nyo po sa internet. Kaya po sabi dyan, it's because of you. Ang sabi ni Lord, it's because of you that the heavens withhold the dew and the earth produces no crops. Wow. I have called for a drought on your fields and hills, a drought to wither the grain and grapes and olive trees and all your other crops. Imagine imagine si Lord sinasabi niya, di ba? Kinakausap niya yung halimbawa puno ng mangga, huwag ka tutubo huwag ka tutubo. Ayaw niya sa akin, ayaw sumunod sa akin yung ganun, huwag ka tutubo. Sinasabihan niya yung mga paleno, huwag mo bibigyan ng di ka tutubo, bigyan mo 3 bigas lang. Yun lang yun. Ganon si Lord. At ang sabi pa dyan sa Bible, ang sabi pa, eto po, a drought to starve you and your livestock and to ruin everything you have worked so hard to get. Wow. Ano po nangyari? Dahil hindi nila na-honor si Lord at nakalimutan nila ang Panginoon, hindi sila blines ng Diyos. Kaya po, ito po yun. Pa-assist naman po ako, medyo pa-minimize naman yung galaw, okay lang. Pa-minimize naman yung galaw. Huwag masyadong paikot-ikot. Ayun po, kaya yun po tayo eh. Alam niyo po, sa buhay po natin, kailangan po pinapriority natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan pinapriority mo si Lord. Kasi kung hindi ka be-bless. Hindi ka be-bless. Kaya po, mahirap po nasasabihin natin na Lord, wala akong time para sa'yo. Di ba? Again, tingin po kayo dito sa unahan. Mahirap na sasabihin mo na, Lord, wala akong time sa'yo. Kasi baka balikan ka ni Lord, sabihin sa'yo, Lord, wala rin akong time sa'yo. Mahirap po. Kaya, I love you enough. Kaya ako po sinasabi ito. Concerned po ako sa bawat isa sa atin. Kaya po, alam niyo po, kami po dito, I say this, hindi po ako nagbabrag. Yung mga nagbi-ministry po, hindi yun naman po ibig sabihin na nagbi-ministry po kami, mas marami kaming time sa inyo. Pwede ba yun, di ba? Kayo, 24 hours kami, 28. Hindi po ganun, pare-pares tayo ng oras, tama po ba? Pero, yun nga po, we need to give time para sa Diyos. Kasi, ang katotohanan po niyan, whatever or whoever is truly important to us, we prioritize. Tama po ba? Whatever, whoever is really important to us, we prioritize. Kung ano importante sa atin, pinapahalagahan natin. Tama po. Kaya po alam niyo po yung commentary na binasa ko about dito sa Hagay. Ang sabi niya, it is not about sa busy schedules natin, kaya hindi tayo makapaglingkod. Hindi dahil sobrang rami mong errands, kaya hindi ka makapagbigay ng oras sa Panginoon. Hindi po doon. Kaya madalas po na tao hindi nakakapagbigay ng time at alam mo yun, ng lakas nila sa Diyos. Dahil po, nakalimutan na nila yung values. Yung value ni Lord sa buhay po nila. Wow. Kaya may prayer for all of us today. Lord, remind us na pahalagahan ka. Alam niyo po, ito po yung cry ko. To be honest with you, hindi po dapat ito ang preaching ko ngayong week. Meron po ako ibang preaching. Kung naaalala niyo po, na-preach ko na po ito last year. At habang ginagawa ko po yung outline ko dapat, kausap ko si Anjo, sabi ko, naghihintay siya nung outline kasi siya po yung gumagawa. Sabi ko, ito yung tinuturo sa akin ng Diyos. Medyo pigil pa ako kasi, ewan ko po, etong mga nakaraang preaching ko, di ba, naalala niyo po, medyo, sa turo ko po, medyo, napapansin niyo po, medyo madiin eh. But, alam niyo po, pinagpe-pray ko, Lord, kay Lord, sabi ko, Lord, bakit ito ba yung tinuturo mo sa akin? Alam niyo po, naintindihan ko, nire-remind po tayo ni Lord sa oras na ito. That, yung pag-confess natin na mahal natin sa Lord, it is not merely saying na, Lord, mahal kita. Hindi po yung gano'n. Kailangan, tayuan po natin. At most Christians today, sad to say, we are so busy building our own dreams, building our own kingdom. At nakalimutan na natin yung kingdom ni Lord. That's why the Lord is calling us today, church. Maybe kaya ito yung mensahe na binibigay ng Panginoon. Sabi ko kay Lord, dapat, kasi na-preach ko na ito eh. Pwede ba yun? Pero ito po eh. The Lord is saying to us today,
kinukot yung attention mo. Kinukot yung attention mo ni Lord. Balik ka sa akin. Balik ka dun sa why. Balik ka dun sa purpose. And by prayers today, na tayo po ay matouch po ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya po, tanong po sa atin, are you neglecting God today? Are you neglecting God today? Baka nakalimutan na natin si Lord. Kaya baka puro hikahos yung buhay kasi nakalimutan mo na si Lord eh. Nakalimutan mo na siguro si Lord. And ang sabi po sa verse 8, now go up into the hills, bring down timber. Ito utos sa kanila ni Lord, and rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. Sabi ni Lord sa kanila, nung nakikinig na sila, sabi ni Lord, go up into the hills, bring down timber, and rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. Kaya po pangatlong R, we need to respond in obedience. Respond in obedience. Alam niyo po, during Old Testament times, they were offering animals, pero hindi napiplease pa rin si Lord. What would please Him ay sagutin nila yung sinasabi ni Lord. Minsan ganun tayo eh. Akala natin yung ginagawa natin sa church na honor natin sa Lord. Porket sumisimba tayo, nagmi-ministry tayo, nagpi-preach. Hindi po eh. What would please Him is yung sumunod tayo sa sinasabi ni Lord. Minsan nakala natin, tayo po ang ginagawa natin. Alam niyo po ang tao, nakakatuwa eh. Nakakainis. Tayo po, gumagawa tayo ng paraan na sa sarili natin version to please the Lord. Diba? Lord, ito gagawin ko para sa'yo ha. Ito gagawin ko para sa'yo. Attend ako nito ha. Lord, magpapasting ako 10 days para sa'yo. 365 days, Lord. Magpapasting ako, di ako kakain. Lord, ito gagawin ko. Ito gagawin ko. Ito bibigay ko para sa'yo. Akala natin, diba? Ako attend ako, Lord, ng service. Ganito, ganyan. Pero, hindi naman natin sinasagot yung call ni Lord. Sinasabi ni Lord sa kanila, hindi yan yung pinapagawa ko. Gumagawa ka na sarili mong version eh. Ito gusto ko. At nakakatawa, no? Kasi ang tao ganyan eh. Diba po? Yung pinanggalingan natin na religion, ganun eh. Offer ng something, kung ano-ano ma-offer, pero hindi naman biblical. Gumagawa ang tao ng sarili niyang way na makapagbigay sa ng worship. Pero ang totoo, hindi na-honor si Lord. And somehow, ganun rin po tayo. Kaya po, sabi po sa Isaiah, in Isaiah 29 verse 13, and so the Lord says, the people say they are mine. Pinopropes nila sa bibig nila, Lord, we love you. Christian ako, Panginoon, mahal kita. Pero ang sabi dito, they honor me with their lips, but their hearts are far from me. They honor me with their lips. They sing praises to God. Diba? Sumasayaw sila sa worship. Diba? Sa awitan, nagbibigay sila sa gawain ng Panginoon. Umaten sila sa service. Pero, ang sabi ni Lord, malayo yung puso mo sa akin eh. At hindi na-honor si Lord. Kaya po, what God values from us is not just merely singing. It is not just merely professing that we love Him. It is not merely posting Bible verse sa Facebook. Do you know what God truly values? It is putting Him first in our lives. Unahin natin ang Panginoon. Kaya kung may offer tayo kay Lord, hindi po pwede na tira-tira lang. Kung may offer tayo kay Lord, hindi po pwede na, alam mo yun, yung may babigay ka lang, may malang. Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yun. It's sacrilege. Ano po? Kaya po, in verse 8, ulitin natin, ang sabi ni Lord sa kanila, inutusan po sila, now go up into the hills, bring down timber and rebuild my house, then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. Alam niyo po, kung titignan po natin, the mountains around Israel ranges 1,600 feet high to 7,000 feet. Ganun po kataas na to. Kaya po, kung susunod sila sa Panginoon, it meant one thing. It is the word sacrifice.
Isa pa, obedience. Obedience. Kaya po, putting God first. Sabi dito, pleases and honors Him. Di ba? Binasa natin sa verse 8. Kung ano po ba makakapag-honor kay Lord? Hindi yung pag-awit mo lang. Hindi lang doon. Hindi lang sa pagsayaw mo lang, sa pag-attend mo ng service. Tinatanong ni Lord, sinusunod mo ba ako? Iniintindi mo ba yung sinasabi ko? Diba, imagine mo yun, yung nanay mo nag-utos sa'yo, sabi, magsaing ka nga. Diba, tas ikaw gagawin mo, nagpa-plancha ka. Nagplancha naman ako eh. Diba, sabi nanay mo, hindi ka nagsaing, nagplancha naman ako, okay na to. Diba? Galit sa'yo nanay mo, sigawan ka pa. Kasi hindi mo ginawa yung inuutos niya. Tama po. Again, that's us. Tayo po yun. Kaya po, today, we need to obey the Lord. Sana po, tayo po dito, hindi natin nakakalimutan yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi ng Lord, look at what's happening to you. Look at what's happening to you. Sabi niya sa people of Judah. Tingnan nyo nangyayari sa inyo. Hindi nyo ba nare-realize? Hindi nyo naiintindihan? I'm calling you out. Tinatapik ko kayo. Gawising kayo. Hindi yan ang purpose. Hindi yan ang... And some of us, ganun eh. Nakakalimutan na natin yung purpose. At alam niyo po, pag nawala yung purpose, nakakalimutan na natin yung why. Yung why. Why am I a Christian? Why did Jesus die on the cross for me? Pag nakalimutan natin yung why na yon, nawawalan na ng buhay, ng life, yung Christian life natin. Nawawalan na. Naging staggered na lang, naging rigid na lang, wala na. Depleted na. Pag nawala yung purpose na yun, kaya go back dun sa why. Why? Lord, why am I a Christian? Bakit mo ako tinawag? Bakit ba ako nandito? Balik lagi tayo. Why? Lord, why? Why? And I don't know kung saan po kayo tinatawag ng Panginoon, but I hope and I pray that this message will, alam niyo po yun, convict us today. Alam niyo po, before I end, I just want to share a story with you. Alam niyo po ito, kilala niyo po ba yan, si AJ Griffin? Alam niyo po, nung Monday, ito pong Monday, siya po ay sobrang sabog sa Facebook at sa internet, sa news. Alam niyo po kung bakit? Ito pong si AJ Griffin po is a basketball player, NBA player. At siya po ay rising NBA star. Alam mo po, magaling po talaga itong taong to, itong batang to. Siya po ay 21-year-old lamang, pero siya po ay tinitignan ng mga analyst na magiging star someday. Magiging part ng all-star team someday. At alam niyo po, si AJ Griffin po signed for 4-year contract sa Atlanta Hawks. Sino po ba dito mahilig manood ng NBA? Ako po, mahilig po ako manood ng NBA. Ako po, pangarap ko pong makasama sa NBA. Yung waterboy, kahit doon lang, pwede na. Kahit walang pag-asa, pamira. Pero ako po, ang favorite na player ko po si LeBron James. Yun, kaso hindi ko na nakuha yung laro eh. Mukha na lang, baka pwede. No? Pero ako po, sobrang fan po ako ni LeBron. Sorry, hindi po idol. Winawasak na Lord yung idol eh. Kaya po sabi ko, wishlist ko nga po, share ko lang yung wishlist ko, sana makita ko si LeBron bago siya mag-retire eh. I wish. How I wish. Sa mangyari po yun. Sana po, minsan dumalaw siya sa panaginip ko. Sabi ka yun po eh. Joke lang po yun. Pero, ayan po eh. Si AJ Griffin po signed a 4-year contract po sa Atlanta Hawks, which is $17 million. Imagine that. Napakalaki pong kontrata. Yung 17 million, enough na yun eh. Na peso. Pero ito, dollar yan, sir. Bucks, man. Diba? Sabi pa dyan, average annual salary, $4 million. Mira. Pero, ano po ang surprising dito? Alam niyo po anong ginawa niya? Sabi niya, I gave up basketball to follow Jesus. And alam niyo po, some people magtataas ng kilay dito. At ako po, to be honest with you, ako po nalungkot ako. Nalungkot talaga ako. Nung Monday, nung nabasa ko po yung news, syempre pagkita ko news, masaya ako. Grabe, napaka-radical para kay Lord. Na-bless ako sa buhay niya. Pero nakita ko po yung reaction
ng mga tao sa ilalim. Alam niyo po yung mga reaksyon, puro haha. Nakita ko po yung mga comments, gagalit sa kanila. Hira ka, ba't papakawalan mo yung pera na yan? Pera na yan. Papakawalan mo para sa Diyos na yan. And some people hindi maiintindihan. But si A.J. Griffin, ano niyo po sabi niya sa interview? Ang sabi po niya, I know that in a lot of people's eyes, it seems like a loss. But I just want to let you guys know that I am super excited. Letting go of basketball is allowing me to go into full-time ministry and truly serving the Lord with all my heart, with all my time too. And by the way, alam niyo po sa A.J. Griffin, nakakilala lang po siya sa Panginoon year 2020, pandemic. Tayo, tagal na nating Christian eh. Ang malala pa niyan, hindi ka na nga binabayaran sa basketball na nga lang, pinagpapalit mo pa si Lord. Ang sabi pa niya, alam niyo po, na-touch po ako sa na-bless po ako, sabi niya, it was the best decision of my life. It truly was. And I think my values started to change. My heart started to change. We are all made to glorify God. We are all made with a purpose. I just love spreading the good news of the gospel because I know how much it's changed my life. I just want to continue to keep sharing the goodness of the gospel to as many people as I can. Now, I'm able to have my full devotion to the Lord and I want to reach people more through my platforms. You could have all the riches in the world. Ito matindi. But the only thing that truly matters is a relationship with Jesus. Jesus is the only one that can fulfill you. He's the only one that can serve your purpose, can give you purpose. And I feel like the Lord was calling me to let go of basketball, to truly just serve Him more. Palakpakan natin sila. Opo, no? Grabe, no? And I pray na sana po yung story po mamove tayo at yung message po ng Panginoon ngayon mamove tayo. That Lord, ang buhay ko pala may purpose ka. May kailangan kailangan pala akong gawin para madakila kita. And alam ko po na ang bawat po isa sa atin ngayon ay tinatawag po tayo ng Panginoon to get out of that boat. Ano po? To go out of your comfort zone. But sometimes tayo po ay napipigilan. But ask the Lord, Lord, give me boldness. Bigyan mo ako ng power, Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, Panginoon, para mag-say yes para sa'yo. Kaya po, alam niyo po, ang sabi po ni John Wesley, before I end, si John Wesley po is a great evangelist. Ang sabi niya, give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God, and I care not a straw whether be clergymen, ibig sabihin po, mga church leaders or laymen. Such alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven on earth. Wow! Ang sabi ni John Wesley, sabi niya, hindi ko kailangan ng mga nagsasabi na sinasabi nila, Christian lang sila. Hindi ko kailangan ng malaking church na maraming member. Ang kailangan ko lang 100 tao na radikal at mainit at passionate kay Lord. Sapat na yon para gibain at alugin ang gates of hell. Wow! Imagine ilan tayo ngayon dito. Kung lahat tayo magiging passionate, tignan ko lang kung ano maging impact dito sa community. And yan po ang sinasabi ng Panginoon today. God wants us to be passionate for Him. Kaya tinanong rin po siya Tinanong rin po si John Wesley, ang sabi sa kanya, ang tanong sa kanya, John Wesley, how to become an attractive Christian? Ang sabi niya, catch on fire and others will love to come watch you burn. Passion. Ito, isang buwan na natin pinag-uusapan Passion. Go back to the heart. Why? Why? Kapag yung purpose, naintindihan mo, then you will have passion. Amen po. Kaya po sa verse 12, tapusin na po natin to. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people who had returned from the exile, listened carefully and obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet. Since the Lord their God had sent him, and the people reverently
feared the Lord. Then Haggai, nung sinunod po nila sa Lord, the Lord's messenger spoke the Lord's message to the people, saying, I am with you, declares the Lord. Amazing, ano po? Ang hinahanap lang ni Lord, yung obedience mo. At sasabihin ni Lord sa'yo, I am with you. Di kita iiwan. Kaya po hindi na importante kung ano po yung meron po tayo. Ano po ang importante, kasama po natin ang Panginoong Diyos. Amen. Lahat po, I would like to reiterate po sa bawat isa po sa atin. Lahat po, sabi po ng Bible, heaven and earth will pass away. Pero yung salita ng Panginoong Diyos, hindi kailanman lilipas. Ang lahat ng meron po dito sa lupa ay temporary lang. Pero yung ini-invest po natin para sa kingdom of heaven, yun po ay eternal. Kaya po, bigyan po natin ng priority yung bagay na para sa Panginoon. Amen po. Amen. Amen. Tayo po tayo lahat.